Yo, kamusta Pilipinas at sa lahat ng OFW, migrant workers na nasa iba't ibang bansa. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kamustahin na rin natin yung mga mandorobo dyan, mandarambong, kawatan, magnanakaw, mga sugapa, sakim sa pera. Hindi pa ba kayo nagkakasakit? The joke lang. Joke lang. No? Kanina nagulat ako Parang naisip ko, nagbaliktaran na ba ang mga congressman? Kumalas na ba kay Bongbong Marcos? Kasi nakalusot sa first stage yung impeachment laban kay PBBM. Nakalusot sa determination of sufficiency in form. At dineclare nga kanina na yung reklamo versus PBBM ay sufficiency in form. So, nagulat ako. Nagbaliktaran na ba? Kala ko kasi papatayin na. Sa umpisa pa lang. Kala ko papatayin na ng mga kongresista. Hindi. Nakausad pa. So, umusad po. At bukas po ay tatalakayin naman ang sufficiency in substance. Alright? At isi-share ko rin po sa inyo yung observation ko na ganito pala talaga ang nangyayari sa mamamayan na pag tayo po ay nananakawan. Ang dulot po ng korupsyon na sana'y maganda sana ang mangyayari sa bansa at sa mamamayang Pilipino kung walang korupsyon. Kaya lang, ang tindi po ng korupsyon, yung ghost project na tinatawag, 100% binubulsa nila ang pera. So, isi-share ko lang yung aking observation. At dito naman sa pagtalakay ng tungkol sa batas, sa legal, disclaimer lang po tayo, no? Tayo po ay parang nag-aala reporter lang. Kung ano po yung balita ay sinishare ko sa inyo at nagko-komento tayo ng kaunti. At nasampahan na rin ang ating Vice President Sara Duterte ng dalawang impeachment complaint mula sa Makabayan Bloc at saan pa ba yung isa? Civil society leaders. Alright? So, dito po sa impeachment laban kay PBBM ay pumasa po sa determination ng sufficiency in form. Ang ibig po sabihin nun ay tumutukoy sa formal na requirements ng isang reklamo gaya ng pirma ng complainant, endorsement, at panunumpa. So, maayos naman daw yon. At pumasa nga kanina sa botong 46 and 1. Ito po yung unang impeachment at yung inihain naman ng Makabayan Bloc ay 45-9. So, nagtaka ko, bakit pumasa? Akala ko talaga, wala yan, papatayin yan. Ewan natin bukas, no? So, bukas po, ang tatalakayin naman ay determination ng sufficiency in substance. Titignan kung may laman yung inihain ng mga nagreklamo. At susunod naman sa sufficiency in substance ay itong determination kung mayroong grounds. Okay. Kasi ang grounds po for impeachment, ito, culpable, violation of constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, bribery, and others. Ito, misuse of confidential funds and intelligence funds. Yan po yung kay BP Sara. So, yan yung mga grounds for impeachment. At dito nga sa determination, kung mayroong grounds, so, kung pumasa ito, kung pumasa, o kaya kahit anong maging boto, no? Ang susunod naman po ay probable cause.
kung ano man ang maging resulta sa apat na yan, itong sufficiency inform nga kanina ay pasado. At dito sa apat na to, ang susunod po ay dadalhin po ito o anumang maging desisyon ng komite, ipapadala ang ulat nito sa plenaryo ng Kamara at doon ay boboto. Magbobotohan po ang mga kongresista. Noong nakaraang taon, ang lahat ng congressman ay 315. So sa impeachment, kailangan lang po ng 1/3. So 105 or 106 para maipasa ang impeachment. Di ko alam, ewan natin, baka nakapagbuo na ang Team Duterte, mga kaalyado ng Duterte, baka makabuo ng mahigit 100, 106, o mas maganda 110 para sigurado. Hindi natin alam. Para yung impeachment ay pumasa sa House of Representatives at mai-transfer sa Senado. Kasi noong nakaraang impeachment kay BP Sara, 215 po ang bumoto at na-impeach nga si BP Sara, di ba? 315 mga congressman, yung bilang ng congressman. Di mayroong 100 na hindi bumoto. Naintindihan nyo? Di ba? Di may 100 na hindi bumoto. At yun ay hindi o ayaw ma-impeach si BP Sara. So dito, masasabi mo na baka panig itong 100 na to kay BP Sara. So sa impeachment ni PBBM, baka mayroon ng 100 na maka-Duterte. At kung lumusot nga dito sa hanggang probable cause, or ang ending naman nito ay dadalhin pa rin sa plenary, sa Kamara, at pagbobotohan. Aba, kailangan lang po ng 106 o to be sure, 110 para umusad po at matransfer sa Senado ang impeachment laban kay PBBM. At naniniwala naman ako na ang may control pa rin sa House of Representatives ay si Romualdez. Si Tambaluslos pa rin po ang kinikilala dyan. Kahit wala na siya bilang speaker. Paniwala ko lang. Hawak pa rin yan ni Tamba. No? At kung ilalaglag ni Tamba si PBBM, para na rin mailigtas niya yung katawan niya, yung sarili niya, pwede po yun eh. No? Kumbaga, yan yung palit ulo. Huwag niyo ko ipakulong, ito na lang. Impeach na lang natin si, di ba? Pwede rin eh. Para ligtas ang katawan niya, ilaglag na niya si Bongbong Marcos, at pag nasa Senado na yung impeachment laban kay Bongbong Marcos, pwedeng ma-impeach si Bongbong Marcos at eto na, pumalit na si BP Sara bilang president. Ayun, magiging masaya. Masayang masaya ang taong bayan pag nangyari yon. So, abangan natin bukas. Ang tatalakayin ay efficiency in substance. Titignan siguro kung may laman. Alright? So, isi-share ko lang po itong observation ko na kung wala sanang korupsyon, umpisahan siguro natin sa isang infrastructure project. Halimbawa, mayroong project na 1 billion. Siguro road project o farm to market road. Halimbawa, 1 billion ang budget. Alam nyo, sa proyekto, kapag release na yung budget, kasi nga nagtrabaho ko dati sa City Hall,
may mga ginagawa kaming proyekto rin, yung drainage, magawa kami ng covered court, multipurpose hall. Ang trabaho ko doon ay checker. Minsan, ako yung sa materyales, pero kadalasan, ako yung tagatingin ng tao. Kung meron bang umabsent, kung lahat pamasok. So, yun yung checker, no? Alam naman siguro ng iba yan. Ang unang ginagawa namin ay bibili ng materyales. So, kung mayroon ng proyekto, halimbawa, worth 1 billion, malaki yun ha, mahabang kalye yun. Kung road project or farm to market road. So, materyales. Kapag ikaw ay bumili ng materyales, yung mga supplier ng semento, buhangin, graba, bakal, at kung marami kang kinukuhaan na supplier, biruin mo, nakikinabang sa proyekto ng gobyerno yung mga tindahan ng hardware. Di ba? So, yung tax ng bayan na ibabalik sa bayan. Kasi ganun po yung ginagawa sa Davao City na kukolekta sila ng tax at yung tax ibinabalik nila sa mamamayan for the benefits of taong bayan at yung bayan. Hindi ba? Yung tax na yan para sa atin dapat ibigay. Dapat sa atin ilagay. Dahil nga yan ay pera ng bayan. Ang gobyerno, yung mga empleyado ng gobyerno, opisyal ng gobyerno, nandyan sila para magserbisyo. Public servant nga ang tawag eh. Diba? Ang ganda kung walang korupsyon. Tapos, dahil nga mayroon kang 1 billion project ng roads, di mag-hire ka ng mga trabahador. At yung mga trabahador na yan, kikita yan sa araw ng sweldo. So, habang nagtatrabaho sila, siyempre may mga break time yan, kakain yan. Kung mayroon silang baon na sarili, siyempre bibili sila ng maibabaon nila sa grocery, sa palengke. Kikita yung grocery, palengke. At kung wala ka namang baon, sa mga karinderya ka, restaurant ka kakain. So, nagkakaroon talaga ng economic activity, kumikita naman yung mga kainan. No? At pag-araw ng sweldo, eto na. Sweldo, di pwede kang mag-Jollibee, mag-McDo, or mag-mall, manood ng sine, kasama mo yung pamilya mo. O kaya naman, mamamalengke ka na lang para may masarap kang ulam sa bahay dahil break time mo naman, nakasweldo ka, mamamalengke ka. So, yung pera, no, yung 1 billion na yun, umiikot, nagsisirculate. Di po ba? Ang ganda. Ang ganda po ng nangyayari. Nakikinabang ang bayan, ang Pilipinas, nakikinabang ang mamamayan, ang taong bayan. Doon sa 1 billion na yon. Di ba umiikot? Ang problema kapag binulsa na. Ang daming ghost project. Sa report ay 421 ghost project. Yan ay report ng DPWH. Yung na-inspection nila ay 421 ghost project. Daang bilyon kaya yan? Malamang. Daang bilyon. Piruin nyo, sabi ni Toby Chanko at yung ibang mga congressman, yung mga magnanakaw na congressman, hindi na magkasya yung pera nila sa vault. Ang ginagawa, bumibili sila ng kondo na may 3 bedroom at yung isang bedroom, gagawin nilang imbakan ng pera. Kasi nga, hindi nakasya sa vault nila eh. So, imagine, no? Isang bedroom, no? Isang kwarto,
gagawing imbakan ng pera. Nakita nyo naman siguro yung male-maletang pera. So, sa isang kwarto, ilang maletang pera ang kakasya dyan? Baka 100 maleta. So, nasaan yung pera ng bayan? Nandun lang po sa kondo. Hindi umiikot, hindi naibalik sa bayan, hindi naibalik sa taong bayan. Doon, parang, kumbaga mayroon kang asset na 10,000. Asset mo, mayroon kang pera. Parang, di ba pag nanakawan ka ng, halimbawa, nanakawan ka ng 5,000. Di ba ang katumbas nun, naghirap ka ng 5,000? Nanakawan ka eh. Biruin mo, no? Ang sinasabi lang natin, 1 billion worth of road project. Yung mga daang bilyon, ikakalat mo sa buong Pilipinas. Sabihin mo ng trillion. Pati yung mga inutang na na loan sa iba't ibang bansa, sa bangko, para sa subway, para sa Mindanao Railway, sa malaking tulay. 'Di ba? Kung ikalat mo yung proyekto, ang makikinabang talaga buong bayan. 'Di ba? Magiging masaya, maalwan ang buhay, asenso. Na-imagine nyo? Yan po ang dulot ang resulta ng korupsyon. Tapos, ang matindi nito, yung iba, kagaya ni Romualdez, napapabalita, bumibili ng bahay sa Spain, bumibili sa Amerika, sa Europe, bumibili ng bahay. So, yung pera ng bayan, napupunta pa sa ibang bansa. Hindi ba? So, wala talagang nagsisirculate na pera sa panahon ni Bongbong Marcos. Kaya patuloy ang paghirap ng mamamayan, patuloy din ang pagbagsak ng ekonomiya. Kasi kung nagsisirculate nga yung pera ng bayan, at yung nagninegosyo, gumaganda ang kita kasi maganda yung ekonomiya. May pera yung tao, so gumaganda yung kita. Halimbawa, ang negosyo mo ay gasolinahan. So, kung maganda ang kita mo, pwede kang magtayo ng panibagong branch ng gasolinahan. So, yung branch na yun, dagdag trabaho na naman. Di po ba? So, kung may branch, dagdag tax naman yan sa gobyerno. So, ang ganda ng ikot, di ba? Ang ganda ng ikot ng pera ng taong bayan. Ang problema, yung pera po, iniimbak po sa basement, dyan sa mga bahay sa Forbes Park. Nandoon yung pera. At malamang, baka bumibili sila ng ginto. So, yung pera, nasa ginto na. So, wala na. Wala talagang umiikot na pera. Kaya napakahirap po magnegosyo dito sa panahon ni Bongbong Marcos. Kasi kami may maliit kaming negosyo. Ramdam na ramdam namin yung tumal. Mapapansin nyo rin po sa mga post na mga nagtitinda, ang tumal. Yun yung mga post nila. Nababasa ko. Kasi, bibenta ka lang siguro pag araw ng Sabado. Ayan. May sahod. Yung may mga trabaho. Yung may mga trabaho. Pero binibili? No? Kahit sumahod na sila, binibili? Pagtitipid pa rin. Kasi, ang naging resultas dito sa korupsyon, nagtaasan yung bilihin . Nagtaasan po, lahat. Nagtaasan. Kaya, bitin yung sahod. Yan po ang nangyayari sa matinding korupsyon. Talamak na korupsyon dito sa panahon ni Bongbong Marcos. Ang tindi po ng resulta, ng impact ng korupsyon nila. Peruin mo yung ibang pera, baka doon pa dinideposito sa ibang bansa. So, nananakaw talaga . Nawawala sa atin, nawawala pa sa
Pilipinas. Napupunta pa sa ibang bansa, sa ibang lugar. Kung ikaw sana ay ah, nakakapag-expand ng negosyo mo, no? May palaisdaan ka dahil maganda yung kita ng mga tao, maraming trabaho. So, maganda yung benta ng isda mo at pwede kang mag-expand talaga. Nakikita nyo, ang dulot, ang resulta ng korupsyon, ang pangit. Maganda sana kung mai-implement yung mga programa, proyekto ng maayos, talagang maibabalik bilang benepisyo sa taong bayan. Dito lang sa amin may dinadaanan akong lubak-lubak talaga. Lubak-lubak na kalsada. Sabi ko, madali lang solusyonan ito. At walang sidewalk. Kasi madamo, may mga bato-bato. Itong mga damo sa bato-bato, pwede po itong ayusin kahit walang budget Uupa ka lang ng tao, parang maintenance sa City Hall, di ba? Yung mga naglilinis sa Maynila, mga tauhan ni Isko Moreno, parang ganun, no? Lilinisin mo lang, aalisin mo lang yung mga bato-bato, magkakaroon na ng sidewalk. Ang problema sa kalye, yung mga tao naglalakad sa kalye, walang sidewalk Maraming hurdle. Kailangan tatalon-talon ka pa. Maraming hurdle. Dapat i-clear nila, no? Pwede naman 'yon. Maintenance lang ang gagawa. Kahit lupa lang, kahit walang budget. Pantayin mo lang yung lupa. O makakalakad na yung mga tao, hindi yung nasa kalye. Yun nga yung habang bumabiyahe ako. Kumbaga, yung mga mayor, wala ring political will. Ang iniisip nila, budget. Dapat may budget para maiayos natin. Hindi po kailangan ng budget talaga Hindi. Maintenance lang. Papasahurin mo lang yung mga tao mo. Kung meron kang 10 tao, i-deploy mo yung 5 dito, i-deploy mo yung 5 doon. May budget naman ang City Hall. Sana ganun, So, ayan po ang nangyari. Ang resulta ng korupsyon, at kung walang korupsyon, makikita rin natin yung pag-alwan, pag-asenso ng bawat Pilipino. At dito po sa impeachment versus BP Sara, nasampahan na naman ng Makabayan Black. Itong Makabayan Black, ang gusto talaga nito, ma-impeach si BP Sara at ma-impeach din si Bongbong Marcos. Kasi kapag na-impeach yung dalawa, baka makaporma na si Bam Aquino. Hindi ko nakikita si Risa Hontiveros talaga. Pasensya na kayo, Madam Senator. Pero napakataas po ng pangarap nyo. Hindi po yan matutupad. Wala po kayong kapanapanalo sa 2028 presidential election. Wala po kayong kapag-asang magpresidente. Yung Aquino pa, kasi nananalantay sa kanya yung apelyidong Aquino. Bam Aquino. Diba? Yan, pwede pa. Tatahi-tahimik. Diba? At halimbawa, ma-impeach nga si BP Sara, marami naman pwedeng pumalit. At pwedeng talunin yan mga sila Lacson, Leni Robredo, sino pang tatakbo. Maraming pwedeng pumalit kay BP Sara. Andiyan si Bongo, baka si Marcoleta. Ewan ko lang, mahina yun. Si Bongo talaga ang malakas. Pwede rin si Pulong Duterte. Yan dalawa na yan. Pwedeng pumalit po kay BP Sara. At kapag halimbawa na-impeach si BP Sara at pumalit nga si Bongo ang nanalo, no? Pwede pong magreklamo ang grupo ni BP Sara na kagaya po kay Corona. Alam nyo, namatayan na ni Corona bago naglabas ng hatol, desisyon ng Korte Suprema
na mali yung pagpapa-impeach kay Corona. So, kung mananalo si Bongo, halimbawa na-impeach si BP Sara, si Bongo tumakbo at nanalo. Kasi maganda yung kaalyado mo, presidente, di ba? Mayroon kang patas na pagdinig, patas na laban. Hindi kagaya nung magrereklamo ka sa Supreme Court tapos kaaway mo yung sa bagay ngayon kaaway naman niya. Kaaway naman niya si BBM pero kinatigan pa rin ng Supreme Court. Pero iba talaga yung kakampi mo, yung presidente. Maghahain ka sa Supreme Court na i-declare na unconstitutional yung pagkaka-impeach sa'yo. Pwede po yun eh. At pag kinatigan ka ng Korte Suprema, aba, pwede palang uling tumakbo si BP Sara kahit na-impeach. O, di ba? Nakamatayan lang ni Corona yung desisyon ng Supreme Court. Hindi na niya inabot eh. Dineklara ng Supreme Court na unconstitutional, mali ang pagpapa-impeach kay Corona. Alam nyo ba kung anong naging basihan sa pagpapa-impeach kay Corona? Yung SALN. Mayroon lang yata siyang property na nagkamali, no? Na hindi na i-declare. Yun po ay madali lang pong anuhan yun eh. Apelahan. Kung may narinig ako, madali lang po yun eh. Gawan ng paraan eh. Nagkamali nga lang eh. Na hindi na isama eh. So, doon lang siya na-impeach. Pero syempre, nagkaroon daw ng bayaran. Ang bayaran pa, bawat senador, ay 10 million. Yung panahon ni Noynoy. Ganun lang po yung... Ay, hindi pala. 30 pala. 30 million. Yun yung umiingay. Nakaraan, 150 million. Kada pirma ng congressman. Yun, senador na. Okay, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Hoy, mag-subscribe po kayo. At kung kayo ay nakaabot dito, baka hindi nyo pa napipindot yung like. Pindutin nyo na po yung like. Okay? At huwag kalilimutan mag-subscribe kung hindi ka pa nagsusubscribe. Anyway, sa susunod na lang po ulit. See you next time. Bye-bye.